Dumalay sa current! Si Vitrum dinudurog! Isabuhay 2024, 16 na Battle MC ang nagtagisa ng kani-kanilang galing at husay. At sa buong taong pagtakbo ng torneo ay 2 MC na lang ang natitirang nakatayo para magsalpukan sa finals. At yan nga ay sina GL at Vitrum. Sino nga ba ang yamado at dihado sa bakbakan na to? Tara at pag-usapan natin yan. Bago ko gawin yung content na to ay nagtanong ako sa ating YouTube community kung ano nga ba ang prediction nila sa tapatang GL at Vitrum. At sa almost 5,000 katao na sumagot sa ating tanong, 89% doon ang naniniwala na si GL ang mananalo. Sa kabilang banda naman, 11% lang ang pumanig para kay Vitrum. Hindi naman na nakakagulat yung resulta ng boto na to mula sa mga tagahanga. Dahil umpisa pa lang ng torneo ay nakatutok na yung mata ng mga taga-subaybay kay GL at umaasa na siya ang kukuha ng kampyonato. Tapos dumagdag pa yung pagiging kontrabidang imahe ni Vitrum. Pero ang lahat ng ito ay prediction lamang at magkakaalaman lang sila kapag tumungtong na sa entablado. Skills pa rin nila ang magdidikta ng laro. Total nabanggit naman na yung salitang skills, balikan natin yung tanong kanina kung sino nga bang yamado at dihado kapag skills na ang pag-uusapan. Tara at talakayin natin yan. Pero bago natin umpisahan, gusto ko lang sabihin na lahat ng maririnig nyo sa video na to ay pang sariling opinyon ko lamang at alam ko na meron din kayong sariling opinyon pagdating sa usapin na to. Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin natin lahat yan. At gaya ng mga nagdaang content natin patungkol sa mga match-up ay meron ulit tayong mga categories na ilalatag at ang unang kategorya sa ating listahan, ang delivery. Magkaiba sila ng atake sa pag-deliver ng linya. Si GL yung kalmado pero mas detalyado sa pagbuo ng konsepto. Ipinakita niya sa atin na kahit hindi niya isigaw yung linya ay nagiging malakas pa rin ito dahil sa bigat ng sulat. Habang si Vitrum naman yung mas agresibo at nakatodo sa pagbitaw. At gaya nga ng sinabi ko kanina ay magkaiba sila ng diskarte sa pag-deliver ng kani-kanilang piyesa sa battle. Mahirap talaga mamili kung sino ba yung lalamang sa kategorya na to. Pero ibibigay ko to kay Vitrum para sa akin kasi lumamang siya ng bahagya sa aspeto na to. Mas napapangatawanan niya yung seryoso at komedyang linya. Habol ko ang pagbabago ngayon. Ako ay insurgent kasi lipas na panahon ng kaharap ko na third gen. So bagong takbo na to, yung finals paki-urgent para yung kuryente ni Sasuke dumalay sa current. Sa pangalawang pwesto, ang creativity. Parehong malikhain sa pag-iisip ng bara si GL at Vitrum. At naisasali nila ito sa pangdiin ng piyesa. Si Vitrum, grabe yung humor nito sa panglalait, talagang pambalagbagan. Pero nararapat lang siguro na ibigay natin to kay GL. Karamihan naman siguro sa inyo ay sasang-ayon dito. Mas creative yung mga sinusugalan niyang konsepto at nagre-resulta ito ng malakas na performance. Kaya ano mga Pinoy? Henyo ba to? Tao ba to? Hindi, di ka tao. Hayop ka at bagay kang pagkain. At yung simpleng pangyayari, yari ka sa akin. O tao, bagay, hayop, pangyayari, kulang ba kategory? Well, goods lang total. Kasi alam nyo na bilang henyos ay wala sa lugar. Sunod ang technicality. Dahil sa pagiging balanse ni Vitrum ay nakakarinig din tayo sa kanya ng technical na linyahan at naipakita naman niya sa atin na kaya rin niyang sumabay sa ganun. Pero para sa akin, lalamang ulit si GL sa aspeto na to. Grabe yung mga binubuo niyang konsepto tapos kukonekta pa to sa mabigat na bara. Hindi ko binabaliwala yung kakayanan ni Vitrum na sumulat ng technical na linya dahil malakas din yun. Pero base kasi sa ipinapakita ni GL sa kada battle ay lumalabas na mas pangdiinan siya kung teknikalan ng pag-uusapan. Kasi bumaba pa galing Denver. Kaso ako ang hukay. Now you're in hell, boy, kaya tabas yan sungay. Manlalamig, mamumuti, at wala ng buhay. Uuwi tong Coloradong wala ng kulay. Sa pang-apat na pahina, ang consistency. Ito siguro tabla sila dito dahil parehong pataas na performance ang ipinakita nila mula sa umpisa hanggang makarating sila sa tuktok ng torneo. Kaya kung karisma lang yung essence, wala nang gulat to. Huwag niyong idaan sa present, sabayan niyo sulat ko. O respeto sa tropa mo. Baka mag-aalkat ang ina mo. Ang tamang tribute sa manak na patay ay babuyin ng katawan nito. At gagamitin ko pa to. Kasi kawangis mo na to. Ibabangon ko yung kabaong ni Lil Jan para iambalo sa'yo. Para sa ikalimang pwesto, ang jokes.
Sa huling battle ni GL kontra kay EJ Power ay ipinakita niya na kaya rin niyang bumanat ng komedyang linya at nagustuhan naman ito ng mga nanonood. Pero karamihan naman siguro sa atin ay sasang-ayon na kay Vitrum yung kategorya na to. Sobrang epektibo yung mga witty jokes na binibitaw niya tapos bumagay pa sa nabuo niyang karakter. Papaawa ka pa? Pag sinabing Bisaya ka, titignan mong insulto? Hindi ba pwedeng Bisaya ka, Bisaya ka? Dapat proud ka, iho! Pag Bisaya ba, busabos? Ang weird nito! Tignan mo nga yung katawan mo, para kang politiko! Para kang mayor na may illegal na payroll! At pagkasama mo yung asawa mo, para mo siyang ka-table! Pang-anim, ang rebuttal. Siguro lalamang ulit si Vitrum dito dahil para sa akin mas may tira siya sa pagbabalik ng linya. Sa isa buhay run ni GL ay sumusubok din ito mag-rebut pero hindi ganun kadalas kumpara kay Vit. Tsaka kita naman na mas balagbag talaga magbalik ng linya si Vitrum. Tingnan nyo nga itsura niyan! Mukhang lumang tao ang putang ina! Hoy! Sasuke na long back! Ang inang to, Sasuke daw na may long back! Ito, Choji na may pork nut! Sobrang shooter niya ni Vitrum. Ayun, na-drop sa NPA. NPA ka pala? Aba, ayos! Tangin ng to, nang-redtag pa yung bulok. Ba't ka magbabansag ng NPA sa lungsod? Kung matapang ka, magsama ka ng tropa mong palak na bugok, tapos doon tayo magbarilan sa bundok! Sunod, ang rap skills. Magkaiba man sila ng atake sa pagbitaw ay pareho namang suwabe yung pag-spit nila ng linya. Pareho pa silang may unique na flow kaya naman ibibigay ko to ng tabla sa kanila. Sa pangwalong pahina, ang rhyming ability. May mga malulupit na tugmaan si Vitrum pero ibibigay ko ay GL yung kategorya na to. Para sa akin kasi mas solido bumuo ng rima si GL at bukod pa doon yung mga salita rin na pinipili niyang gamitin ay hindi tipikal na naririnig. Kumbaga hindi pagasgas sa tenga ng mga tagapakinig yung mga tugmaan na binibitaw niya. Idol ko to dati kasi yung lyrics cruel. Source ng power underground parang fossil fuel. Kaso yung baho sumingaw, kanyang evolution naging toxic at mahangin air pollution. At ang huli sa ating listahan, ang stage performance. Nasa dulo na sila ng torneo kaya malamang ay maghahalimaw ang bawat isa sa kanila sa entablado. Ibigay natin to ng tabla sa kanila at doon na lang nila ipakita kung sino ba ang mas mangingibabaw sa kanila sa taas ng entablado at makakakuha ng kampyonato. Time doesn't matter kasi ako ang highest. Wala yung greatest of all time kasi ako ay timeless. Kung meron kang puso ng kampyon, ako wala akong puso. Champion lang talaga. At yan nga ang ating preview battle sa paparating na Isabuhay Finals, ang GL kontra Vitrum. Sino sa tingin nyo ang magkakamit ng titulo bilang 2024 Isabuhay Champion? Ako personally, nagustuhan ko yung run ni Vitrum sa torneo. Sobrang winalangya niya yung mga nakatapat niyang MC. Pero hindi rin biro yung pinagdaanan ni GL mula sa first round hanggang sa semis. Pero kayo, sino ang manok nyo sa Isabuhay Finals? I-comment nyo na yun sa ibaba at babasa. Tara, sabay-sabay tayong pumera sa 1xBet. Pero paalala, maging responsable sa paglalaro.